Hindi sinasadyang nadiskubre ng lalaking ito na ang kanyang girlfriend ay isa palang babae na mababa ang lipad. Lubos siyang nahiya at hindi niya mapatawad ang kasinungalingan ng kasintahan. Sa tindi ng galit, nakipaghiwalay siya kay Angel at marahas siyang binyantaan na huwag nang lumapit muli. Umuwi si Angel na umiiyak at punong-puno ng dalamhati. Yamakap sa kanya ang kanyang amain at pinakalma siya. Hindi kanya minahal. Walang saysay ang pag-iyak sa lalaking walang kwenta. Narito ang lalaking tunay na nagmamahal sa iyo ng buong puso. Wika ng kayang amain. Tumimo sa puso ng uhaw sa pagmamahal na si Angel ang matatamis na salita ni Alex. Ipinagwalang bahala niya ang lahat ng moralidad at ibinigay ang sarili sa kanya. Kinabukasan, sinabi ni Angel sa kanyang ina ang tungkol sa hiwalayan. Naguluhan si Carol at kinulit siya kung bakit. Sabi ni Alex, hindi mabuting lalaki ang kanyang pamangkin at hindi siya karapat-dapat kay Angel. Pagkatapos, habang kunwaring kinakalma si Angel, hinalikan niya ito sa pisngi. May kutob si Carol na may mali. Binalot ng guilt si Angel kaya nagdahilan itong mail late sa paaralan at agad umalis. Pagdating sa eskwela, sinadya ng kanyang ex-boyfriend na makipagharutan sa ibang babae sa harap niya. Labis ang sama ng loob ni Angel kaya dumulog siya sa kanyang kaibigan. Ngunit laking gulat niya nang malamang ito pala ang nagtaksil at nagsiwalat ng kanyang sikreto. Nanghihina na si Angel. Marahil ang tanging makakaintindi sa kanya ay ang kanyang ina. Pumunta siya sa opisina ni Alex at sinabi, hindi ko na muling hahawakan ka. Ang nangyari kagabi ay isang hindi sinasadyang pagkakamali. Ayokong saktan pa si mama. Hindi ito matanggap ni Alex at nagpas siyang makipaghiwalay kay Carol. Wala nang dahilan para paligayahin pa siya kung mawawala ka sa akin. Nagmakaawa si Angel. Si Alex kasi ang muling nagbigay ng pag-asa at lakas ng loob sa kanyang ina. Hindi kakayanin ng ina niya ang isa pang hiwalayan. Ginamit ito ni Alex bilang pananakot kay Angel, basta't manatili ka sa akin, pangako kong aalagaan ko ang iyong ina, emosyonal man o material. Hindi na mapigilan ni Angel ang damdamin niya para kay Alex kaya pumayag siya. Bilang patunay, binigyan ni Alex si Carol ng isang diamond necklace at isang apartment. Wala namang kaalam-alam si Carol sa tunay na motibo at inakalang ito'y pagmamahal. Pagkatapos ng tanghalian, personal siyang ihinatid ni Alex sa beauty salon. Matapos siyang paikutin ng matatamis na salita, agad siyang bumalik sa bahay. Ngunit nakita ng yaya ang lahat. Tahimik na pumasok si Alex sa kwarto ni Angel at pinalakpak ito. Maya-maya, narinig ng yaya ang mga tunog kaya inilapit niya ang tainga sa pintuan, doon niya natuklasan ang bawal na relasyon. Paglabas ni Alex, tinangka siyang takutin ng yaya at pinagbantaan na isisiwalat ang iskandalo. Walang pag-aalinlangan, nagsulat si Alex ng tseke na nagkakahalaga ng $1,000,000 at pinaalis ito. Ngunit bago umalis, pinagalitan siya ng yaya, isa kang ganid na kapitalista. Pinipiga mo ang mga kahinaan ng iyong mga tauhan. Hindi ka karapat-dapat sa mag-inang iyan. Upang matiyak na walang butas, binigyan din niya ng tseke ang butler at agad itong pinalayas. Sa gabi, pag-uwi ni Carol, abalang-abala sina Alex at Angel sa pagkain ng Chinese takeout. Sabi ni Alex, nahuli niya ang yaya at ang butler na may relasyon. Dahil sa kahihiyan, nag-resign daw ang dalawa. Laking gulat niya nang masaya si Carol. Sanay kasi si Carol sa simpleng buhay kaya mas gusto niyang siya na lang ang gumawa ng lahat ng gawaing bahay. Simula noon, tuwing madaling araw ay gumagawa na ng almusal si Carol para sa asawa at anak. Siya na lang marahil ang natitirang walang kaalam-alam sa buong mundo. Maging ang driver ay napansin ng lahat. Lumuhad ito sa harap ni Alex at nagmakaawang huwag siyang tanggalin. Nangakong hindi ito magsasalita kahit kanino. Pero hindi naantig ang pusong bato ni Alex. Kung hindi dahil kay Angel na nakiusap, matagal nang nawalan ng trabaho ang driver. Ilang araw ang lumipas, bumalik si Lovatelli kay Angel at sinabing hindi niya makaya ang pagkawala nito sa buhay niya. Akala ni Angel ay magkakabalikan sila, kaya't ngumiti siya ng ubod ng saya. Ngunit ang sabi ng lalaki, ang katawan lang niya ang namimiss nito. Handang magbayad kapalit ng kanyang serbisyo. Agad na nag-alab ang galit ni Angel. Mahal na mahal niya ito, ngunit hindi man lang nito naunawaan ang mga hirap na pinagdaanan niya, at ngayon ay nilalapastangan pa siya. Hinahanap ni Lovatelli ang kanyang pinsan para makipag-usap. Totoong mahal niya si Angel. Ang masasakit na salita raw ay isang pagsubok lamang, hindi tunay na nararamdaman. Ngunit malinaw na sinabi ni Angel na ayaw na niyang muling makita siya. Hindi na kinaya ni Giovanna ang paglalihim. Ibinunyag niyang may relasyon si Angel sa kanyang ama. Nanlaki ang mata ni Lovatelli sa gulat. Agad siyang nagtungo sa apartment ni Alex at galit na kinumpronta ito, tinawag siyang walang kahihiyan. Naguluhan si Carol at nakiusap na itigil ang away.
Nabahala si Angel na baka isiwalat ni Lovetelli ang lihim niya, kaya agad niya itong hinayla pababa ng gusali. Hindi napigilan ni Lovetelli ang sarili, hinalikan niya si Angel. Pero itinulak siya ni Angel ng buong lakas. Nagmamakaawa si Lovetelli na pakasalan siya. Kaya raw niyang kalimutan ang lahat at ilayo si Angel sa impyernong tirahan niya ngayon. Pero huli na ang lahat. Pakiramdam ni Angel, hindi na siya karapat-dapat sa pagmamahal niya. Sinabihan niya itong maghanap ng mas mabuting babae. Samantala, nagtatalo rin sina Alex at Carol. Hindi maunawaan ni Carol kung bakit sobrang galit ng asawa kay Lovetelli. Sa pananaw niya, kahit mababa ang grado ni Lovetelli, mabuti naman ang puso nito. At higit sa lahat, tunay niyang mahal si Angel, magiging mabuti itong asawa balang araw. Napindot nito ang maselang damdamin ni Alex. Sinigawan niya si Carol at tinawag itong tanga. Bumagsak ang puso ni Carol. Napaluha siya ng tuluyan. Isinisi ni Angel kay Alex ang paninigaw sa kanyang ina. Lalong nagngit-ngit si Alex. Nakikitira kayong dalawa sa bahay ko at nabubuhay sa pera ko. Kailangan niyong sumunod sa mga utos ko. Sumagot si Angel, wala kang karapatang kontrolin ako. Lilipat ako sa bahay ni Lola. Sa galit ni Alex, itinaas niya ang kanyang kamay para saktan si Angel. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Carol. Huwag mong tatangkain na saktan kahit isang hibla ng buhok ng anak ko. Galit na sumigaw si Alex, walang kang kwentang babae. Maswerte kang ang napangasawa kita. Lumuhad ka at magpasalamat. Pumasok si Carol sa kwarto, sugatan ang damdamin. Habang nag-iimpake, nagwawala siya at sinisira ang mga gamit. Binalaan siya ni Angel, humingi ka ng tawad kay mama, o pakakasalan ko ang pamangkin mo. Kahit paano, makakaalis ako sa mundong puno ng kasinungalingan at pagtataksil. Hindi kayang mawala ni Alex si Angel. Kaya't lumuhad siya sa harap ni Carol at nagmakaawang patawarin siya. Ako'y isang batang sanay na makuha ang lahat ng gusto. Kaya sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, nawala ako sa katinuan. Para mapasaya si Carol, gumasto si Alex ng milyon-milyon para regaluhan siya ng mamahaling kotse. Pagkatapos ng matagumpay na fashion show ni Angel, niregaluhan din niya ito ng alahas na nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Sa isip ni Carol, sobra na ito. Para sa kanya, ang alahas ay para lamang sa asawa o kasintahan. Sa honeymoon pa lang nila, at sa mismong kaarawan ni Angel, 2 beses na siyang niregaluhan ng alahas. Bakit mas espesyal pa ang binibigay ni Alex kay Angel kaysa sa kanya? Nainis si Alex sa mga reklamo ni Carol. Sumigaw siya, hindi ko naiintindihan ang fashion. Alahas lang ang alam ko. Nahihiya si Carol, ngunit nagpasalamat pa rin sa malasakit ng asawa sa anak niya. Ngunit nang halikan niya si Alex, sinabi nitong mabaho ang hininga niya at pinagsipilyo. Pilit na lang kinumbinsi ni Carol ang sarili na mainit lang talaga ang ulo ng asawa at wala itong masamang intensyon. Samantala, kinausap ni Lovetelli ang kanyang pinsan tungkol sa pagpapawalang bisa ng kasal. Ayaw niyang isuko si Angel. Si Giovanna naman ay uhaw sa paghihiganti. Lagi siyang binabalewala ng kanyang ama, samantalang sobra nitong pinapaboran si Angel. Paano siya hindi magseselos? Nagbantay sila sa labas ng apartment ni Alex. Napansin nilang tuwing umaalis si Carol papunta sa beauty salon, palaging umuuwi si Alex mula opisina. Hindi siya lumalabas hanggang gamabi na. Napagtanto nilang malamang ay si Angel ang kasama ni Alex sa apartment tuwing wala si Carol. Kailangan nilang gumawa ng paraan upang mahuli ni Carol ang dalawa sa akto. Pagkatapos halikan ng asawa bilang pamamaalam, balak ni Carol na pumunta sa beauty parlor. Pero pag-alis pa lang niya, agad isinama ng kanyang asawa ang anak niyang si Angel sa palakpakan. Habang nagbabantay sa labas si Lovetelli, agad niyang tinawagan ang pinsang si Giovanna at isinumbong ang pangyayari. Nagmadaling pumunta si Giovanna sa beauty salon upang hanapin si Carol. Nagkunwaring gusto raw niyang pag-usapan ang schoolwork ni Angel, at naaya si Carol pauwi. Pagdating nila sa apartment, sinubukan ni Carol tawagin si Angel, pero nakalock ang pinto mula sa loob. Nataranta si Alex at nagtago sa aparador ni Angel. Agad namang nagbihis si Angel at binuksan ng pinto, sabay sabing sira raw ang lock. Ngunit nakakalat sa tabi ng kama ang necktie ni Alex. Nagsinungaling si Angel, may proyekto raw sila tungkol sa fashion ng kababaihan sa pagsusuot ng necktie, kaya kinuha niya ang tie ni Alex bilang sample. Inabot pa niya ito kay Giovanna na tila kalmado. Gulat na gulat si Giovanna. Alam niyang nagsisinungaling si Angel, pero kinailangan niyang makisakay sa palabas. Galing nitong baligtarin ang sitwasyon. Nagngit-ngit si Giovanna. Mukhang kailangan na namang maghintay hanggang sa susunod na salon day. Ngunit may nangyaring hindi inaasahan, may nangyari sa anak ni Alex at na-hospital. Mabutit nakaligtas, pero seryoso pa rin ang lagay.
Nang malaman ni Alex, ang unang reaksyon niya ay sisihin ang dating asawa sa masamang pagpapalaki sa anak. Labis ang galit ni Giovanna sa kanyang ama. Kailanman, wala itong pakialam sa kanila. Ngayon, may ganang makialam. Sa totoo lang, ang dahilan ng pagbagsak ng kapatid niya ay ang ama rin nila. Wala nang saysay ang paligoy-ligoy. Kinabukasan, dumiretso si Giovanna sa beauty salon at hinarap si Carol. Pagkaupo pa lang, agad niyang sinabi, "Napakatanga mo. Hindi mo ba napansin? Bakit nasa kwarto ng anak mo ang necktie ng tatay ko? Niloloko ka nila, pinagluluto mo pa, nilalabhan." Habang nagsasama sila, gusto mong makita, nandyan sila ngayon. Parang gumuho ang mundo ni Carol. Napahagulgol siya, inalis niya ang kanyang high heels at tahimik na lumapit sa pinto ng kwarto ni Angel. Hindi inaasahan, mula sa loob, narinig niya ang tunog ng pagpapalakpakan. Nasilip niya ang asawa at anak na nagpapalakpakan. Pigil ang hininga, tahimik siyang lumabas. Lubos ang kahihiyang naramdaman niya. Napagpasyahan niyang tapusin na ang lahat. Kinuha niya ang armas ng ama mula sa drawer at bumalik sa kwarto, may hawak na armas. Takot na takot si Alex at paulit-ulit na nagmamakaawa, hindi makalabas ng matitinding salita. Sabi ni Carol, "Alam ko na noon pa, may kakaiba sa mga tinginan niyo. Pero pinilit kong magbulag-bulagan. Ngayon, tinawag mo pa akong tanga." Sa ilalim ng banta, nanginginig si Alex at inamin ang lahat, "Matagal ko nang mahal ang anak mo, bago pa kita nakilala. Nagkahiwalay kami noon, kaya pinakasalan kita para lang mapalapit muli sa kanya. Hindi kita minahal kailanman." Hindi matanggap ni Carol ang narinig. Papaputukin na sana siya, ngunit hamarang si Angel. "Wag, Mama, huwag mo siyang paputukin. Mahal ko siya." Sa harap ng revelasyong ito, tuluyang gumuho ang damdamin ni Carol. Mahal na mahal niya ang anak. Handa siyang isakripisyo ang lahat para sa kanya. Lumabas siya ng silid, sumulat ng liham ng pagbati para sa kaligayahan ng anak, at saka itinapat sa sarili ang armas. Pagputok, nagtakbuhan si Angel at Alex sa sala. Bumulagta si Angel sa sahig, umiiyak ng buong pighati. Sa libing, walang nakakaalam kung bakit nauwi sa ganoong hakbang si Carol. Habang ang lahat ay nagluluksa, ang ama at madrasta ni Angel ay abala sa pag-iisip kung paano makukuha ang mamanahin. Lumabas na maraming ari-arian ang ibinigay ni Alex kay Carol noon. At si Angel na ngayon ang nag-iisang tagapagmana, kaya, sapilitang isinama siya ng ama pauwi at pinatira sa isang barong-barong. Makalipas ang ilang panahon, natagpuan siya ni Lovatelli. Nag-alok itong pakasalan siya at ilayo sa lugar ng kanyang paakit. Humingi si Angel ng kaunting panahon. May kailangang ayusin. Di naglaon, muling nagpakita si Alex. Ipinagmamalaki niyang mahal niya raw si Carol, kaya gusto raw niyang alagaan ang anak nito. Ayaw pumayag ng ama't madrasta ni Angel, dahil ayaw nilang pakawalan ang kayamanan. Nangako si Alex na bibigyan sila ng malaking halaga, pati na rin ang gastusin sa pag-aaral at pamumuhay ng anak nila. Tuwang-tuwa ang mga ito, agad nilang ibinigay si Angel. Pagkatapos, sumakay si Angel sa sasakyan ni Alex papuntang lungsod. Sa isipan ni Alex, bagong simula raw ito. Ngunit si Angel ay dumiretso sa bahay ng kanyang lola at kinuha ang armas ng lolo niya. Pagkaraan, niyaya niya si Alex na maglayag sa dagat. Sa kalagitnaan ng laot, itinutok ni Angel ang armasel sa kanya. Akala ni Alex ay roleplay lang ito. "Hindi mo ako kayang tapusin, mahal mo ako masyado," aniya, sabay haplos sa pisngi niya. Nagpaputok at walang pag-aalinlangan, itinulak siya ni Angel sa dagat. Kalma siyang naglinis ng mantsa at itinapon ang armas. Sa harap ng mga pulis, umiyak si Angel at sinabing nahulog siya sa dagat, "Sinubukan ko siyang sagipin pero hindi ko kinaya." Makaraan ng isang buwan, ikinasal si Angel at si Lovatelli. Hindi na siya ang dating inosenteng dalagang probinsyana. Ngayon, handa na siyang gumawa ng sariling bagyong puno ng tapang at paghihiganti. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.